talaga naman ngayon ang gabi ng paggugutain eh. At ang mga bata, ay huwag niyong alalahanin. Habang nabubuhay si Lola Basia, ay hindi maaano ang mga apo ko. Salamat, Lola. Magkakasin sa inyo. Salamat. At nga ako na kayo. Hindi ba kayo dito magnonoche buena? Bibili din namin, Lola. Diyan kayo, oh. Kaya bahala. Sa bagay ko, nagpangalan sa mga apo ko eh. Aking bahay, Rosin. Ikaw na nga pahala rin eh. Pagpuno dito ng 2 beses, amuhin mo na. Magtitig na ka mga bagal sa loob. Ha? Ano bang ginagawa mo yung bata ka ha? Hindi ba yun na inayos na ng mama? Hindi kami pareho ng face ng mama. Oo, eh maganda na yan. Huwag mo na ayusin. Oh, nakatulog-tulog yung mga bata dito. Bumaba ka na nga dyan. Bakit hindi na kaya ang makatulog itong mga kapatid mo? Hindi ba mahigpit yung ipinagpili sa inyo na huwag kayong matutulog hanggang hindi isinisila ng Panginoon? Kasi Lola, wala kaming makausap. Oh, mga bata ito. Ano? Paano? Oo. Pinagpili kayo. Pinagpili ko sa ito kung kayong matutulog. O ano, Lola? Antok na kami. Kung ano namin, Lola, pero hindi na namin, dito mga namin eh. Oo, itong mga bata ito. Oo. Lola, mabuti pa magkwento ka para hindi kami antukin. Mabuti pa nga. Tapos na din lang ako sa aking pagluluto. Siya, alina kayo doon sa ating dating pwesto pinagpupwentuhan. Magandang po po, Lola. Rick! Magandang pasko po, Lola. Magandang pasko. Merry Christmas, Lola. Kayo lang ba dalawa? Hindi ho, marami po kami. Yan nga ang pinarito namin eh. Alam po ninyo, Lola, tutuloy kami sa nightclub ni Tita. At kung maaari ko lamang, Oo, alam ko na. Dahil sa mga bata, wala kayong pagkiwanan. Sige, tawagin mo na sila na. Halika! Oh, maligayang Pasko naman sa inyo. Ay, ang mga apo ko, maligayang Pasko din sa inyo. Abon na, Lola, tutuloy na ako kami. Oh, iwanan mo na sila kung ako na bahala. Wala ka. Abon na. Ate sa radio. Sige. Sige po kayo natin. Ya? Oh, tama-tama ang dating ng mga apo ko. Hindi kaya nila ako magkwento eh. Mabuti. Bye-bye. Eh, maingay. Sige na kayo. Kaya na kayo doon. Nandun tayo magkukwento ng magkalola. Sige, dito. Saka. Oh, sige. Saka kayo. Marating sa ata. Lola, Merry Christmas! Hoy, para Lola, sabay ka! Walang malapit ka? Pero kasama ko mga bata. Alam niyo, Lola, meron kami pupuntahan ni Tony. Oo, alam ko na dahil sa mga bata, wala kayong pag-iwanan. Alam mo na. Papasukin yung mga bata. Yan. Pagpustahan na kayo. At kung makababalik, hindi ko kayo magkakawiwela. Oo, masya na kayo ni Tony. Maraming salamat eh.
you. Sige na. Mag-isa kayo. At siguro wala nang darating. Ano ngayon ang gusto ninyong ikwento? Ito, Lola. Ito ang si Pedro walang takot. Ito ang ikukwento ko sa inyo. Ay! Magsitahimik kayo. Noong araw, mayroong mag-asawa, si Mangolio at si Aling Berta. Sabik na sabik silang magkaanak. Ngunit, pinupasa na sila ng panahon sa kapapanalangin ay hindi pa rin nagkaanak. Kaya, isang gabi, Santa Maria, ina ng Diyos, panalaan mo ang kasalanan. Ngilat mo kami mamatay siya nawa. Ang Panginoong Maria, nagpupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos, sumasayo, ang pinagpala sa lahat ng babaeng pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalaan mo ang kasalanan. Ngilat mo kami. Ito, sumasayo na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngilat kung kami mamatay siya nawa. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos, sumasayo, ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngilat kung kami mamatay siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, siya nawa. O mahal na sang Pasko, paano mahaba ka na, banggin mo ang aming mga panalangin. Itagal ng panahon ang aming pinaghintay. Patatanda na kami. Kami na nasigonyo. Kami na lang po tayong walang anak dito sa aming bata. Ano ba naman parusa yung ginawat mo sa amin? 25 taon na kami kasal. Bigyan mo man lang kami kahit isang anak. Huwag sa pasal. Ano bang tunang-buntong hingal yan? Eh, paano nag-aaksaya lamang tayo ng panahon? O, kasi babae ka, hindi ka na nagsawa ng kadadalangin eh. Talagang hindi ka na magkakana. Paniwalaan mo ko, hindi ka na magkakana. Ikaw ang tang kadalin mo mawala ng pag-asa eh. Madali, mahigit ng 25 taon eh, madali ba yun? O, tama na nga yan. Imo-itsura natin. Para tayo lalabas sa sinakulo, magdarasal lamang makasut pa ng pamburo. Ito paano ganyan ang sabi ng nanabihin? Sabi? Kailangan daw natin magbihis para umipekto yung ating dalangin. Sabi, nakikinig ka sa mga sabi. Kung gano'n, sundin naman natin ang sinasabi sa akin ni Kabulo. Bakit ano ba sabi ng Papa? Magdasal doon naman tayo sa harap ng kalan. Madali ro makinig ka, anito ng kalan. Sus, Maria, patatawarin mo ko siya at hindi niya nalalaman ng kanyang sinasabi. Hindi mo ba nalalaman kasalanan ng sinasabi mo? Kasalanan sa Diyos yan. Oo nga, nalalaman ko. Pero, kasalanan sa Diyos. Pero hindi pa gusto mo magkanak. O, gaya nang nangyari kay Katunde. Di siya ba yun? Nagkanak ng kambal sa pagdalangin sa harap ng kalan. Kambal? Oo. Ayoko! Kasalanan sa Diyos yung sinasabi mo, ayoko! Sa makatid, ayaw mo magkanak. O, gusto mo pala eh. Pero hindi natin ang payo nila na magdasal tayo sa harap ng kalan. Ayoko! Ayoko na po! Kasalanan na! Ayoko! Hindi pa naman kami humihingi ng marami. Kahit na po isa lamang anak, tama na tayo. Siya nga po. Kahit na po, isa lamang. Hindi pala kahit na isa lamang. Kahit na po babae o lalaki, huwag lamang bakla. Pagkakayan ko pa naman nagdarasal ng tao eh. Hindi ba nagdarasal na ganyan? Puro kalkuhan ang pinagsasabi mo? Aba, humihiling din lamang kay mabuti niya sigurado. Kung magkamali ng pagbibigay. Ang tao ito, oo. Kaya nga po na sinabi ko sa inyo, pagkalooban ninyo kami ng anak, siya na po. Ay, Huwag kayong matakot. Tutulungan ko kayo. Naparito ako upang matulungan kayo. Di ba gusto ninyo mag-anak? Ako, gusto na. opo. Bibigyan ko kayo ng anak.
Ngunit sa isang kondisyon, Ano pong kondisyon? pagdating ng bata sa kanyang 25 taong gulang ay kailangan kunin ko siya. Matanda na ako, tuwing 25 taon ay kailangan makainom ako ng dugo ng isang bagong tao. Pumapayag ba kayo dyan sa kondisyon na yan? Ayaw ko, Mario. Ayaw ko. Hindi ako papayag. Bibigyan na tayo ng anak pagkatapos at papatay naman niya. Ayaw ko. Ayaw ko. Delta, uminahon ka. Ayaw ko ba naman yan? Binibigyan tayo ng 25 taong proroga. Babayaan mo ako bahala. Pumapayag ba kayo? Sagot! Opo. Bueno, sa loob ng 10 buwan ay bibigyan ko kayo ng anak na lalaki. Ano humahabol sa'yo? Sino mo nanay mo? Pati damit na lalaban ngayon ng dumi ang tulad. Sino humahabol sa'yo? Sino mahabol sa'yo? Malami, sino humahabol? Wala, eh. Walang hiyang bata ka. Bulati lamang kinatatakutan mo. Bakit pa tayo nagkaroon pa ng anak na dua? Sa kurot, natatakot. Sa putikil, natatakot. Sa hipis, natatakot. Gugulpihin kita. Tama na, Mario. Mahiyang mo, lalaki, walang hiyayan. Tama na sabi eh. Gobyerno ko. Kayo! Walang hiyayan ka. Kakapupunta. Ito! Kakapupunta! Lumayo dito! Ano ka pala? Walang hiyayan ka. Tama na naman, Mario. Walang hiyayan ka. Papatay kita. Walang hiyayan ka. Tama na. Tama na. Magtigil ka. Walang hiya ka. Tinataya mo ko. Bakit ka naglalagay? Itay! Itay! Ay, Itay! Tama na eh. Nasasaktan ng bata eh. Pamiya ka? Tingnan mo yung walang hiya. Tinatawag yung pambata yan. Matigas pa ang bumbunan niyan sa'yo. Malaki pa sa'yo. Walang pahiya. Natakot ka eh. Sino mo yung batang yan? Kung yan ay nakinig lamang sa akin nung araw, sana'y may asawa na yan, hindi marunong lumigaw. Kung ikaw ba naman ay nagligaw, sana'y meron na tayong apo ngayon, meron ipapalit doon sa kabre kung sakalit bawiin natin. Ikaw ang walang kakwenta-kwenta, ama. Napakahirap-hirap tayo para makaroon ng anak. Ay ngayon makaroon tayo, sasaktan mo lamang. Ano? Sinabi mo walang kakwenta-kwenta ka ba? Kung hindi sa akin pagtama, hindi lalabas ang maliwanag ng Anong kosyo eh? Nangangako ng bata, hindi nakatatakot eh. Ano pala mga pangyayari? Ngunit, huwag kayong maniniwala na si Pedro pinagdalaw sa inyo ng kapre. Sapagkat alalahanin ninyo na tanging ang Panginoon Diyos lamang ang maaaring makalikha. Para po hindi kami maniniwala, kitang-kita po namin ang maligno niya. At nakausap po namin eh. Siya nga po. Napakalaking problema ang bagay. Bueno, kung yan ay inyong paniniwala huwag kayong mabahala. Meron akong naisip na isang mabuting paraan upang maligtas natin si Pedro. Damian! Damian!
Natawag po ba ninyo ako amo? Oh, pakita mo nga yung kapatid ng maliit, no? Opo. John Lloyd? Aba, Christina, tuloy kayo. Mukhang may lakad kayo maglola. Oo, yan pumakin mo eh. Sinabi ko pupunta lang ako sa paligid, sumama-sama pa. Sinabi ko marunong lang ang damit niya. Eh, kasi yung masyado ako naiinis sa bahay eh. At saka isa pa, yung mga mabibili na kasalubong para sa aking mga kaibigan sa komedyo. Bueno, ikaw na ang bahala yan. Maano po ba siya? Sabi ko na sa'yo, Ria, ikaw na ang bahala. Tayo na, Lola. O, dami yan. Ano, dapat ang ka naman dyan. May pinakukuha ko sa'yo. Kapalid niyo. Ah. Pero ako pa kayo pangutos sa mo. Wala na dami yan. Tapusin na lang yung ginagawa mo sa Opo. Pedro, magmula sa araw nito, at kahit na kailan, ay huwag mong iwawalay sa iyong katawan ang kampanigang ito, sapagkat ito ay benditado na maaari mong gamitin panlaban sa mga maligno. Ngayon, kung sakaling ikaw ay tagilahan ng takot, ulilingin mo lamang at manunumbalik ang dating lakas ng iyong loob. Ay, Pedro. Pwede. Pupunta ko naman yan. Benditado yan. Mahilig ka sa pero ng kapatid. Eh, kung ganyan po eh, amo, hindi na kami magtatagalan sabi ko eh, magpapagamit sa inyo. Maraming salamat po, amo. Ay, Pedro, ito ang bigay ko sa iyo. Opo. Magandang gabi po! Natutulog sa mansintang iniibig. Awa mo sa akin, sandaling ipiling. Abag mo'y sukat na samantalahin. Puso ko'y may lumbay, nasa sayo ang dahil. La 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 la. Halina, halina. Right. Mabuhay niya rin buhay. Yayaman, lugod mo. Ako ay pahirapan. Ngunit tantuin mo rin habang nabubuhay ang Kalipin, magpapagaling niya. mamatay man ako. Siya ang ibig. Kung mabubuhay rin lang
Nagalikat sa akin. Mabuhay man ako, kung ikaw ay mahilig sa ibang kandungan, lalo ang hapin. Halina, halina, buhay niya ring buhay. Yayaman, lugod mong jowa, ako ay pahirapan. Ngunit ang tuwing habang nabubuhay, di kalilimutin jowa, magpahanggaligbingan siyonga. Rin ako. Di kalilimutin, So, kasi mahilig kang magpapapasan yung mabigat eh. Ay. Kailan lang pala ang awit, Pedro? Ano, Pedro? Ba't hindi ka makasabot? Magpasalamat at mapulang awit mo. Salamat to, Aling Christina. O ano? Di na ba lamang ang masasabi mo? Meron pa ko ba ako sasabihin? Christina, ikaw na tayo ng para magpapamanin. Mahihayin talaga yung si Pedro eh. Eta, bigyan natin ng pagkakataon ng mga bata. Ay, sama na ako sa inyo. Paiwan ka yan. Pedro, tatayo na lamang ba tayo dito? Ay, saan po tayo dito? Halika na. Meron kami ibig sabihin sa akin, Pedro? Sana nga eh. Ano yun? Eh, sabi ng nanay ko at saka tatay ko, malapit na raw ako maging 25 taong gulang. O, ngayon? Eh, pagdating ko raw ng 25 taong gulang, kukunin na raw ako ng kapre. Ha? Kanya, gusto nila magkaroon sila ng apo bago raw akong mawala. Abay. Yung ba dahilan kung bakit hinaranan mo ko ngayong gabi? Sana nga eh. Alam mo, sabi ng nanay ko, saka tatay ko, gusto nila ng apo. Paano naman sila magkakaroon ng apo? Wala naman akong asawa. Nagsasapat ka ba sa akin ng pag-ibig? Palagay ko. Baka magalit ka sa akin. Bakit ako magagalit? Kung hindi ka nagagalit, umapayag ka siguro. Pakasal na tayo. Yan. Itan. Yan. Sinunsimang kabahuhan ko. Nay. Anong guro, sige lang nga ang kawalakan mo. Ninenervous tuloy ako eh. Hindi,
Diyos. Ngayon pa pa mag-alala, hawak ko itumitas na ito. Nakakanda ko sa anong mangyayari. Ano man na ano? Hindi ko rin hindi pinigyan ni Palandoy eh. O ano magagawa natin? O tapos ito may kasalanan. Kung ikaw mo naman may nag-asawa nung araw, sana meron na kaming apo. Tingin ka ba ng kapre? Ibibigay ka na namin. Ito wala ko magsalita, oo. Tingin ka na. Laway niyo sumasabog sa akin. Ano ko magsalita Ito eh. eh. Huwag kang magsalita. Mabuti na lang at hindi ninyo nilolong lahat ng taong lumulong sa akin ay pinakatay ko. Aba, lumalaban ko na, ha? Halika na, Pedro. 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 Sabik na sabik ka ako sa dugo mo. Halika na. Pedro, patulogin mo, kulilin mo. Kulilin, Pedro, patulogin mo. Patulogin mo, kulilin mo. Hindi ko nakita. Sige na, sabik na ako. Nabibigyan ako! Nabibigyan ako! Nabibigyan ako! Ibigin ko na yan! Nabibigyan ako! Ibigin ko na yan! Ibigin ko na yan! Mula na noon, ay napabantot na si Pedro sa katapangan. Tinawag na siya si Pedro walang takot. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa simbahan upang maging sakristan at manlalong mapalapit kay Cristina. Pedro, naparito si Alcalde upang humingi ng tulong sa iyo. Sa akin, no? Alam mo yun, yung tong si Don Pino na mayamang nakatira sa tabing ilog. Ay, yung masungit, yung masamang ugaling matanda. Yun ang gusto sabihin ni Padre. Oo, iyo. Namatay na. Namatay na? Oo. Alam mo Kunti nga. ikaw daw magbabantay sa bangkay maming gabi. Oh, Oo. Sapagkat hindi pa dumarating ang mga kamag-anak at bukas pa raw ililibing. Yan ang ipinarito ko, Pedro, sapagkat ang bangkay ni Don Binong nandun sa kanyang bahay nag-iisa. At di isa man tiga rito sa atin, walang gustong mabantay. Sa kasama ng kanyang ugali. Ikaw na pagkaisa namin upang isang magbantay. Maganda na pag-isa ng Oo, itong bata nito. Balita ka naman sa katapangan eh. Ayan ang totoo, Alcalde. Bakit naman ako ba magbabantay? Wala akong ibalian. Bakit natatakot ka ba, Pedro? Matapang ako. Matapang ba ako? Oo, yan ang gusto ko sa bata. Talagang likas at katapangan. O, pero yun, mabuti pa'y magpahinga ka na at hindi ka antukin mamayang gabi. Sige, mag-bills ka na. Opo, Alcalde. Este, Padre. Diyan muna kayo, Alcalde. Salamat. Christina, ay na iya. At hinatid ka namin sa kumbento. Ano pa? Tawag ka po ninyo ako. Oo, Damian. Tawag si Pedro. Sapagkat naparito sa alkalde. At pinasasabi sa kanya na yun daw pamukha ni Don Dino ay kinuha na ng mga kamag-anak. Kaya hindi na kailangan siyang magpantay mamaya gabi. Ganun po ba? Ako'y pupunta lamang sa bayan eh. Yung piling ko, huwag kong kalilimutan. Opo. Nailibig na.
Pedro? Narinig po, Christine. Papahinga lang. Bakit ka daw? Papahingali ka dito, malaot ka. Ganito. Ano ba nangyayari sa'yo? Lumilat yung patay. Guni-guni mo naman mo. Ano ba yung kapatid mo? Mabuti ko na rin kami makakasama. Pinadalas ka na makakain. Kasi, O, dahan-dahan, mainit yan eh. mainit. Ito ba ang sinabi namin palaman? Yan, hindi ko maalala sa akin yun. Magpupuyat ka rin ba? Oo. Buti kaya matulog ka muna, magbabantay. Pag inantok na ako, gigisingin kita kung ano magbantay. Ah, sige. Gisingin mo ako pag inaantok ka na, ha? Masakit pa ako.
Sama ito. Kanina dito nakaasa. Nabot na rito. Ito, matari mo. Umuwi na tayo. Dalhin mo ako. Pipilit na lang matapang ako. Nakapang magbantay. Umuwi na tayo, Gusti. Hindi ko. Pedro, huwag ka matapos sila Damian at Tiago yun. Yung dalawa? Oo. Mga walang ganyan. Kasi na naman yung nasa kwarto. Yung multong maputin. Paputin mo. Huwag ka matakot. Ikaw yun. Hindi multo yun. Tingnan mo, oh. Oh. Diba? Siguro yung si Maboy sa akin. Walang yung damit na. Pero di na lang ako niloloko. Huwag ka magalala. Bukas na bukas ay isusumbong ko siya sa Joando. Makikita niya. Kaya na? Dito. Dito. Kasi ginawa yung pananakit ko sinasabi ko sa iyo eh. Kaya ano ko bang di ka matakot sa akin? Ginawa ko yung pinakabawang sa akin. Saka nakita mo ng hirap ko. Eh yung pangakong 20 kayo sabihin sa akin ngayon din. At saka na wala pa ako ngayon eh. Pag nakuha ko na si Christina. Eh kailan pa ngayon kailan ng kwarta? Magtutuos kami niyang Pedro niyan ngayon. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi ko nagustuhan na ginawa niya eh. Masyado akong napahiya kay Padre Andoy. Ano sila? Magpapayad sa akin yung hayop na yan. Teka. Ito. Bakit ba Damian? Huwag kang makialam, Christina. Sandali lamang. Ano ba ang kailangan mo? Ito. Bakit sinampal mo si Pedro? Yung ba't mo ako sinampal? Wala nang bisa sa akin yung kuliling na yan. Yayamang hindi rin lang natin maaring hatiin si Christina. Eh kinakailangan ay isa sa atin ay mamatay. Sarap-sarap mabuhay. Ang sampal na yan ay tanda ng isang paghamon. Hinahamon kita sa isang desapyo. Bukas ng alas 6 ng umaga. Alas 6 ng umaga? Oo. Alas 11 na ako kumagising eh. Meski na gumising ka pa ng kung anong oras basta alas 6 ng umaga. At kung ikaw ay tunay na lalaki, eh darating ka bukas sa sinabi kong oras. Sa simenteryo.
Yan na, Tiago. Sementeryo. Tulilig na ako nito. Wala na palang bisa ang kuliling nito. Pedro, lalabang ka ba? Wala akong magagawa, Christina. Aapihin ako niyang hayop na yan habang panahon eh. Kahit na tawagin ka nilang duwag, buhay ka lamang. Ikaw rin na inaalala ko, Christina. Ayaw kong mapangasawa kita na pagtatawa. Kailangan malutas to, bahala na. Kailangang malaman ito ng tatay mo. Hindi na maurong to. Wala mga tatay at nanay dito. Bakit? Saan sila? Punta sa ibayo. Ihong soda siya ngayon. Yaka, panalo ka na. Wala siyang kaligtas-ligtas nito. Ganyan. Ano si Pedro? O ano? Nakahanda ka na bang ipagtanggol ang iyong sarili? Handa na. Bueno, anong gusto mong armas na paglabanan natin? Pistola o espada? Wala ka, Simpe? Wala tayong sumpet. Sa pistola, kawawa ka. Espada na lang. Espada kung espada. Tiago, bigay mo yung espada. O, ano ito? Ba, hindi pwede yan. Sport lamang ang labanan natin. Alsin mo yan, Tiago. Nakainis, ano? Engarme! Dinugwang ka na ngayon. Wala naman ito. Dotas ko ngayon. Sabog ka ngayon. At ako, iyan sa akin. Pagiliw ko! Maawa, ah. Ano po na? Awa sa atin.
Talo ka! Pedro! Ano ka? Pedro! Ayun ko sila! Saan? Sige na yan! Takbo na! Saan? Bakit di lalabutin ko? Hindi naman! Saan? Sige na! Papatay ka na! Hayop ka! Kailan lapit? O bakit papatayin ko kayo? Wala na! Papatayin ko yung Pedro ito! Traidor! Hindi ako papatayin ko! Hindi na yun! Nakikita mo yan! Buti na sa'yo! Buti na sa'yo! Ano nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Nawalan pa ako. Oh, paano masakit sa'yo? Nasaktan ka ba? Matapang na ako, no? Oo, Pedro. Para sa akin, ikaw ang pinakamatapang na lalaki dito sa buong mundo. Tina. Sa wakas, nakasal din si Pedro at si Cristina. Ewan natin kung magkakaanak sila o hindi. Subalit, natitiyak kong hindi na sila dadalawi ng katre kailanman. Mananatili na sila sa kaligayahan. Inasiyahan kayo. May panahon pa tayo. Makapagkukwento pa ako sa inyo ng isa pang kwento. Ano ang gusto niyo ngayon ikwento? Yun wala ako, maganda sa Aba, talagang maganda yan. Yan ang prinsesa naging pulubi. Ayan! Kayo. Ang kasaysayan ito ay nangyari ng unang panahon sa isang kaharian sa Europa. Ang haring Alejandro ay sabik na magkaroon ng pagsasalinan ng kanyang korona sapagkat siya matanda na, isang biyudo. May anak nga siyang isang prinsesa, Lucetida. Ngunit ayaw namang mag-asawa. Nagpabando na ang hari sa lahat ng kaharian. Ngunit, nagsidalo naman. Wala rin napili ang prinsesa. Talagang pinikan niyang prinsesa niya. Kaya, nagalit ang hari. Binigyan na lamang siya ng isang pagkakataon na makapamili ng magiging asawa. Ano? Oo. At bagay na bagay sa kanyang damit.
Mahal na prinsesa. Huwag ka na naman malungkot. Pati kami nalulungkot rin eh. Alam niyo, may naisip ako. Ano kaya magtanan tayo? Lumayo tayo ng malayo. Doon tayo tumira sa bundok. Ano, payag kayo? Aba, puro mga babae tayo. Sino magtatanggol sa atin? Eh kung makatagpo tayo magpapantahan. Lalo kailangan natin mga lalaki. Kung doon tayo titira sa bundok. O, edi, pareho din yun. Mapipilitan din mag-asawang mahal nating prinsesa. Kaya, tanggapin na natin. Walang isa sa atin makaliligtas. Kailangan tayong mga babae ay mag-asawa. Siya nga naman mahal na prinsesa. Bakit hindi niyo pa sundin ang kagustuhan ng mahal na hari? Siya nga naman. Sumili ka na ng isa sa kanila. Hindi sa ayaw kong mag-asawa. Kung ako sana'y walang pusat damdamin, madaya akong makasusunod sa utos ng aking ama. Ewan ko ba, para sa akin, walang halagang kayamanan at karangyaan. Ang higit na mahalaga ay ang pag-ibig. Balang araw, matasagtuan ko rin ang pag-ibig na yan. Magkatotoo sana ang sinabi ng mahal na prinsesa. Yun ang bago namin inasalamat. Ikaw ay isang mabait na prinsesa. Karapat-dapat kang ginigala. Ang kanyang kamahalan! Prinsesa Cristina! Mga kamahal, mabigat sandaling malaman ko ng pinananalikan. Ang aking anak ay hinirang ng isa sa apat ng mga haring kapiling natin kayo na siya niyang makakaisang dibdib. Gaya ng ating kasunduan, ang hindi mapili ay hindi magtatalikan sa manalo at mananatiling kaibigan at nakariyan. Isimula na natin ang Haring Gustavo ng Alemanya. Ang aking karyan at lahat ng aking kayamanan ay inialay ko sa mahal na prinsesa. Anong pasya mo, mahal kong anak? Para sa akin ay mabuti na yan. Siya nga naman at mukhang mariwasa. Marami pa naman pagpipilian ah. Kaya nag-aapura. Bueno. Ngayon naman, Ang Haring Filipo ng France. ang aking kaharian at ang lahat ng aking kayamanan at sampu ng aking buhay ay inaaray ko sa pangalan ng mahal na prinsesa. Ano ngayon ang pasya mo, mahal kong anak? Para sa akin, mahal na prinsesa. Yan ang gusto ko. Oh, ngayon, ikaw naman na nag-aapura. Marami pa naman yan eh. May dala mo pa eh. Siya nga naman. Baka may susunod pa mas gwapo. Bueno, Ngayon naman, ang Haring Abdullah ng Arabia.
Yan ang sinabi ng aking mga karibal. Ang aking kaharian, ang lahat ng aking kayamanan, sampu ng aking buhay, at ipinangako ko pa rin gagawin ko siyang pinakamaligay at pinakamagandang reyna sa buong daigdig. Ano anak? Siya na marahil ano? Diyan? Ako na? Oo, mukhang mabaksit. Ha? Ngayon lamang ko nagibos na ng buhay ko. Hindi ko tinatanggap ang kabigong yan. Kaya araw pa rin. At nagtula ba? Bueno, ngayon naman, ang kahuli-hulihan at marahil siyang mapalad, ang Haring Alfonso IV ng Espanya. Ang lahat ng kaligayahan at kasaganahan sa buhay, nakalakip ang aking puso at pagmamahal. Siya ang kahuli-hulihan, aking anak. Alalahanin mo sinabi ko sa iyo. Kailangan ka nang makapag-asawa nang ako'y makaroon ng tagapagmana ng aking korona. Sinuway mo na naman ang kahilingan ko! Mari ba sabihin sa akin ang kanyang kamahalan? Wala nakita niya sa akin, hindi niya naibigan. Bakit? Bakit wala ka na feeling sama sa kanila? Bakit? Mahal kong ama. Sa larangan ng pag-ibig ay naniniwala ko. Walang sino mang may karapatang mag-utos o pumilit sa sino mang tao. Wala akong napiling sa kanila, sapagkat isa sa kanila ay walang kumukaw sa aking puso pang umibig. Inaramdam ko mahal ko ama. Subalit, ginawa ko sa aking kalooban. Napakakasalamang ako sa lalaking mari kong mahalin. Ano? Inaramdam ko. Subalit, hindi ko ibig sagutin ang iyong katanungan. Labis ng aking pagpapasensya. Kaya mong binigyan mo ako ng kahihiyan sa harapang ito. Ay sinasabi ko, at nasasaksiyan ang lahat. Ibibigay kita sa unang pulobing pumasok sa bakuran ng palasyo. Ayaw mo maging reyna. Tapos mamuhay kang isang pulubi. Ang nasabi ko na. Sino ngayon ang magiging tagapagmana ng aking korona? Sino? Ikaw. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Yo soy el día que se aleja y tú el ser. Recursó tú la sonrisa y yo la pena, tú la alegría y yo el dolor. No insistes pues en lo indiscreto de tu amante curiosear, porque
de amor es un secreto que tú no puedes ignorar. Yo soy el día que se aleja y tú el lucero precursor. Tú la sonrisa y yo la queja, tú la alegría y yo el dolor. No insistes más en lo indiscreto de tu amante curiosear, porque mi amor es un secreto que tú no puedes ignorar, que tú no puedes ignorar. Sino ka? Bakit mo ako inawitan? Ako po isang ulubing nagpapalimos. Pulubi? Nagpapalimos? Sa makatwid hindi mo ako hinaharana? Ba, hindi po, mahal na prinsesa. Kung nagpapalimos kay, bakit ang inawit mo isang awit ng pag-ibig? Ipagpatawad niyo po, mahal na prinsesa. Sinasadya ko pong awitan ng pag-ibig. Lalong-lalo na mga matatandang dalagang pihikan sa pagpili ng kanyang mapapangasawa. Sila po ay nasisiyahan at nililimusan ako kagad. Ang limos ko po, mahal na prinsesa. Hoy! Anong ginagawa mo yan? Hindi ba nalalaman na bawal pumasok dito na walang pahintulot? Ha? Sige, dali na! Sandali lang. Hindi niyo ako naunawaan eh. Wala naman ako masamang hangarin, kundi magpalimos lamang eh. Magpalimos ka, ha? Sige, sumahal-hari ka naman din, ha? Sige, dali! Hintay! Pawalan niyo siya. Siya nagsasabi ng totoo, nagpapalimos lamang siya. Dinaramdam ko po, mahal na prinsesa, ngunit yan po pinag-uutos ng mahal-hari. Sige, dali niya! Talaga bang ganito sa inyo? Kahit na walang kasalanan ng isang tao, eh, pinuhuli na lang kagad. Yan ang utos ng hari. Kanyang kamahal-mahala! Ano naman dalang pabisita nito rito? Kamahalan, ang pulubi yung pumiyari na huli ng magwalda sa hardin ng palasyo at pinagambala ang mahal na prinsesa. Bakit ka gumawa ng ganyang kapangasan? Sumagot ka! Mahal na hari. Wala po naman akong ginagawang masama. Nagpapalimos lamang ako. Nagpapalimos sa hardin! Bawal po ba yun? Mamang! Hindi po mukhang mamang. Nakasiya ng mga dayuhan. Siya nga po. Mukha nga po kriminal. Bueno, tapos siya sa Bartolina. Ikaw mo sa Matulina! Anong kailangan mo? Mahal ko, Mama. Walang kasalanan ng taong ito. Maliban sa kanyang pagiging isang pulubi. Napakahusay niya, Mama. Bakit mo siya ipabibilanggo? Lumabag siya sa aking kautusan na bawal pumasok sa loob ng palasyo ng walang pahintulot. Yan ay sapat na pag-siyagi tayo. Tumututol ako, mahal ko, Mama. Sugat na nalaman kong walang halaga sa'yo ang aking damdamin. Kaya, ano pa ang aking magagawa? Kaya mo masarap sa loob mo ang parusa sa iyong kapwa. Ay tuparin mo na rin ang parusa ang ginawad mo sa akin.
Kaya ng pulubi. Ibigay mo ako sa kanya. Ano? Sinabi ko ba yun? Opo. Nabigla siya lang ba na yung galit ay nasabi niyo sa mahal na prinsesa? At nakasiyam po ng mga dugong mahal na lumilito at mahal na prinsesa. Dapat kita'y sumpang! Balit ang sinabi ko na. Ngayon din ay bibigyan ko siyang prinsesa. Yan! Huli mo siya! Ayoko po mahalarin. Ano ka mo? Hindi ko po masusustentuhan ng prinsesa. Ako po isang pulubi lamang. Pinutos ko siya! Yan ay parusa ko sa kanya. Kaya ngayon din, isama mo siya. Bakit ka padalala? Mula ngayon hindi ka isang prinsesa, kundi isang pulubing katulad mo. Kasama ko. Hintay mo ako sa labas ng palasyo. Lakas ka palang loob, tanggihan ng aking anak! Ano mo, mahal na hari, tinatanggap ko na. Siya nga pala. Maraming salamat sa pagkabigay niyo sa akin sa prinsesa. Yan kayo, mahal na hari. Bakit hindi niyo ko? Bakit? Iwanan niyo ko! Bakit hindi niyo templo yan? Binigay ko pa ang aking anak! Iwanan niyo ko! Iwanan niyo ko lahat! Aking anak! Bakit? Ganun! Ikaw may kasalanan! Piniyakan mo pang makapasok ang pulubin na dito sa palasyo! Bakit hindi mo pinagkay?
Huwag mo sana isa-isip na yung ikinukutya ko. Napatawa ko ng wala sa loob ko. Sa lahat ng prinsesa sa buong daigdig, ikaw ay ibang iba. Hindi ako makapaniwalang isang dugong mahal na katulad mo yun. Makapamumuhay ng ganito. Nanisiyang ka ba sa ginagawa kong pagsisilbi sa'yo? Aba, oo. Kahit na isang hari, masisiyang manirahan dito ngayon. Ayon sa aking balita isa ka raw prinsesang mapagmataas, matapobre, pihikan sa pag-ibig. Bakit biglang-bigla ka nagbago? Kailan man ay hindi ako naging matapobre. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nagbabago. Ang ibig mo sabihin, nagpapakasakit ka lamang upang tikisin ang iyong ama. Hindi ako nagpapakasakit. Hindi ko tinitikis ang aking ama. Sapagkat hindi ako nagnyanatid sa ginagawa niyang pagtataboy sa akin. Hindi kita maunawaan. Nais pang mamumuhay ng ganito. Samantalang, napakadahil namang haring nais magsilbi sa'yo. Katulad halimbawa ni Haring Balbas Kambing, napatay na patay sa'yo. Bakit nais mo pang magsilbi sa'yo? Sa isang pulubing katulad ko. Wala ka bang pakiramdam? Ilang ibig mong mangyari, sabihin ko sa'yo na ginagawa kong lahat ito sapagkat iniibig kita. Ganun ba? Hindi naman. Subalit, hindi ba lalong pangit sa isang pulubing katulad ko? Kung magpahayag na iniibig kita. Hindi ko yata magagawa yun. Lalo-lalo na sa isang prinsesang katulad mo. Mangyari nakakalimutan mo, isang prinsesa ay tao rin. Na may puso't damdamin na katulad ng iba. Makilala na kayo. Naawa ako sa prinsesa eh. Ako man, naawa na. Ngunit, Wala nang ulit-ulit. Iniibig ka ng prinsesa. Wala nang duda yun. pinapakiramdam ko eh. Anong uri ng pag-ibig? Tinanggihan niya ako bilang isang hari. Bakit niya ako ibigin ngayon nagpanggap ako na isang pulubin? Mga babae nga naman napakahirap ko namahin, oh. Ah, alam ko na. Ano alam mo? Siguro nakapangiti sa dancing ng Balbas Kambing. Ano? Kahit gano? Walang hilig sa kayamanan. Ang mahalaga sa kanya ay pag-ibig. O pag-ibig, kailan pa kaya? Toto! Kamahalan! Toto! Ano Huwag ka na marami pang sinasabi sa akin, Toto. Marami ka pang sinasabi sa akin, Toto. Sige, kumanap ka ng mga kasuko. Oo, bilisan mo, ha?
Sige, pilitin mo magkahon. Ay, bakit mo? Ikaw naman dahil kasi nasabi ko itong ka sa likod ko. Bakit mo ako dali? Lumit na. Hindi ko kaya ito. Kaya. Huwag kang masisira ng loob. Pilitin mo magkahon. Sayang lang ang pagod mo. Total, wala ka namang makukuha sa isang pulubi katulad ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Basta pilitin mo magkahon. Para ano pa makaahon ako? Hindi mo naman ako iniibig. Pabayaan mo na ako mamatay. Iniibig kita. Paniwalaan mo sana ako. Pinakaibig kita. Kung ikaw ay masawi, hindi ko na rin naisin pang mabuhay. Maaari bang umibig ang isang prinsesa sa isang pulubi? Oo, sapagkat ikaw ang mahal ko at hindi ang katayuan mo sa buhay. Totoo ba sinasabi mo? Paniwalaan mo sana. Kung gayon eh, hindi pa ako dapat mamatay. Sige, atakin mo. Basta, atakin mo ako. Nakatak na nga. Kamahalan! Restaurant kayo! Oh! Ano, prinsesa? Mabuti patagpuan kita. Matagal na kitang hinahanap upang iligtas sa kahirapang ito. Marahil naman hindi mo na tatanggihan ngayon. Saan kaharian? Ikaw ay tatanghalin isang reyna. Hindi tulad niya yung isang pulubi. Mahal na hari. Bilang isang pulubi, hindi ako tututol sa inyo. Ang prinsesa ay malaya. Kung siya isasama sa inyo. Lahat ng pulubi ko ang pinakamayabang. Ano, prinsesa? Sabihin mo nga sa ambog niya kung anong palagay mo talaga. Maraming salamat sa kalahari. Sukalit-kalit ito ang aking kaligayahan. Ipagpatawad yung sandihan ko kayo muli. Ano? Iyatas pahangar rin pa sa pulubi kayo sa akin. Hindi ko matatanggap ang ganyan insulto. Raja! May kalawang beses ko na naging utang sa aking buhay. Kailangan naman ay gantimpala kita. Hindi ko kailangan ng gantimpala. Para sa akin ang pagmamahal niyo sa kanya. Kung talaga nagtitiwala ka sa akin eh, sasama ka sa akin bukas ng gabi. Kahit saan mo ibigin, sasama ako sa'yo. O, pag-ibig. Kailan pa kaya ako papanain ko si... Hoy! Aray! Ano ba? Kapag kami! Masya kayo. Tumulan niyo.
palasyo ito? Talagang maganda. Pero bakit hindi malaman tayo pinigilan ng gwardiya? Kasi bigatin kami dito eh. Oo nga, kaibigan ko, hari dito eh. Eh, dito ka muna, kakausapin ko yung kaibigan ko, ha? Huwag ka matatakot at babalik kami kagad. Balik na, puto. Tawad niyo po, mahalahay. Meron po lamang po niintay. Sandali lang. Mga kaibigan, siya ang aking prinsesa. Na ngayon ay pagkakasalan ko upang maging reyna ng aking kaharian. Nagkamali po kayo, mahal na hari. Ako po hindi prinsesa. Isang pulubi lamang ako. Sandali lamang. Hindi ako nagkakamali. Ako rin ang pulubing hinahanap niya. Ako rin ay naging pihikan sa pag-ibig. Subalit ngayon ay napatunayan ko na ang katangian ay nasa sa iyong lahat. Kung ikaw ay naging karapat-dapat na maging isang prinsesa, ay lalong higit na karapat-dapat na ikaw ay maging reyna ng aking kaharian. Hindi lamang man. Higit sa lahat ay iniibig kita. Ikaw man ay inibig ko din. Natupad din ang aking pangarap. Ito na ang pinakamaligayang sandali sa aking buhay. Mahal ko, mama. Anak, patawarin mo sana ako sa mga pagkukulang ginawa ko sa iyo at sa mga kalungkutan dinanos mo. Hindi kalungkutan, mahal ko, mama. Ang idol ko sa akin ay kaligayahan. Mahal na hari, binabati kita. Aboy ang Haring Alfonso at ang kanyang magandang reyna!